Hello guys! Mapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood dyan. Welcome to Mama Dang Vlogs. So, for today's video po ay ipapakita ko po sa inyo ang yung daily routine ko po as a mama po. So, ayan po guys, dahil simple lang po yung buhay namin, dahil mahirap lang po kami ay sa umaga po pagising ko po ay nag-iinit muna ko ng tubig para po pangkape namin at pangtimpla rin po ng gatas ng mga anak ko. So, after po ng pag-init ng tubig ay nagsasaing na po ako ng kanin. Tapos, pag luto na yung kanin ay nagluluto po ako ng ulam. So for today po kasi is yung panggatong ko po is basa. So sa rice cooker muna po ako nagluto ng kanin. So ayan. Then after that na naman ay marami po talaga akong ginagawa. Yung buhay pagiging isang ina po talaga ay hindi po madali. Dahil po ito po ay walang time out. Walang day off. Walang halos pahinga po, lalo na pag nagkakasakit yung anak mo talaga ay hindi pwede na talaga yung time out muna, ganon. Wala pong ganon po sa pagiging mama. Kasi po lahat po talaga ay kadalasan po mama po talaga ang gumagawa. So ayan nga po, after ko pong nagluto ay naglaba po ako. Binibilisan ko po yung paglaba kasi maglilinis pa po ako sa paligid namin. Pagkatapos ko kasing maglinis is ko pa po, ipapasol ko yung mga kambing ko po. So yan. Kaya nga nagmamadali po ako kasi pagdating po talaga ng alas 9 mahigit hanggang alas 10 is oras po talaga yun ng pagpapastol ko po ng mga alaga kong kambing. So binibilisan ko po talaga yung mga gawain ko. Dahil po yung mga anak ko rin is lalaki. So ako lang po yung sa amin, babae sa bahay po namin. So ayan, lahat ng trabaho halos nasa akin na po. So ayan nga guys, habang naglalaba po ako is dumating yung bunso ko pong kapatid, si Jen Jen, or Totski Tots po yung YouTube channel niya po. So ayan guys, lumapit siya sa akin kasi po magsasaing din siya. So after ko pong maglaba ay naglinis na po ako. Sinimulan ko po sa loob ng bahay namin. So ayan, naglinis ako kasi napakakalat po yung makulit ko pong bunso. Ay nagkalat na naman. Kasi nga gusto niya na talagang mag-aral sa edad na 3 gulang pa lamang. So binilhan ko po siya ng mga magic notebook, ganun po, para po mag-study na siya, magsimula na po siya matuto, tinuturuan ko po siya. Pag may time po ako, pag di na po ako busy, ganyan. Sa kanya na naman nakatuon yung oras ko. So binibilisan ko rin po ang paglilinis sa loob ng bahay namin kasi sa labas naman pagkatapos. So ayan, walis-walis. Yung sahig pala namin dyan sa labas ay kagagawa lang po namin. Kasi po, yung share ko po, may bago po ako na kambing. So, binenta ko kahapon. So, ayan, dahil namili na po ako ng mga kagamitan sa school po ng mga anak ko. Kasi magsisimula na po ngayong 9 po, July 29 po ng araw. Sabi pa nilang opening or start po ng klase. So, namili ako ng mga gamit sa school. So, ayan, pagkatapos may sobra. So, ayun, binili ko po ng semento. Ginawa namin doon sa may harapan. Sinahig namin, linagyan po namin ng yung mga sobrang tiles ng kapatid ko at papa ko, yung crack tiles po, dinisign po namin. So after that po, ng paglilinis ng loob ng bahay, ay ito na naman po, nagwalis na po ako sa labas. Kasi ang dami na pong tuyong dahon na nahuhulog. So baka umulan na naman at didik na naman po yan sa lupa. So ayan, kailangan po talaga magwalis. Kung pwede nga, 2 beses ang araw po, umaga at hapon. So ayan, binibilis-bilisan ko rin. Yung anak ko, inutusan ko kumuha ng rake kasi yung ilalim po namin ay rake po yung gamit ko sa paglilinis. Kasi masyadong mababa, hindi ko po kayang gapangin doon. Baka may sneaky rin kasi. Takot ako baka doon ako takot sa centipede. Pinakahit ko po talaga yun. Takot ako doon. Gumagalaw-galaw yung sungay nun. Saka masakit po yun, nangangagat, nakakalagnat po yun. So ayan, linis-linis pag may time talaga po. Dapat po talaga tayong maglinis sa paligid natin para hindi po dumami yung lamok. Lalo na po yung mga
yung gulong, yung lata, ganun po, yung pwede pong mastakan po ng tubig, kailangan po talaga natin yung ibuhos. Huwag po nating hayaan na magka-stack ng tubig kasi doon po mabilis umiitlog yung lamok. So dapat po talaga maglinis everyday. So ayan, bilis-bilis pagwawalis kasi marami pa po talaga akong gagawin. Hirap po talaga pag ikaw lang po yung babae sa bahay nyo. Di mo yung mapipilit yung mga lalaki, is natural po kasi sa kanila yung ganan. Yung palagi lang pong nag-uutos. Kumbaga. Kasi yung utos mo, iuutos din sa'yo. Ikaw pa rin yung gagawa. So wag na lang. Wag mo na lang iutos sa kanila. Ganun yung mga boys kadalasan. Hindi naman lahat, pero kadalasan po talaga sa mga lalaki is ganun. Bossy po yan sila. Pero pag busy ako, yung partner ko po ang naglilinis. Pero habang naglilinis yun, nagraratrat ang bibig nun. Napakaingay. Kaya sabi ko, umalis ka dyan, ako gagawa dyan. So ayun, na lang sila ng bunso namin, naglalambingan. So ayan nga guys, hindi talaga natin maiiwasan, nakalilinis lang natin, merong kalat na naman, lalo na pag may bata kang maliit na ganito, kakulit. So ayan nga, hindi pa nga ako natapos sa gawain ko, ay nagkalat na naman yung bunso ko. So di talaga maiiwasan yan guys, lalo na yung time out sa trabaho. Kasi nanghihingi po ng deli yung anak ko ng milk niya, so yun, nagtimpla muna po ako. Di talaga maiwasan na ganyan guys. Time out muna sa trabaho na isa kasi mayroon ka munang gagawin na iba. So ayan, kahit anong gawin mong mabilis, medyo nadidelay ka pa rin. So ito na yan guys, sa likuran na naman ako. Dito napakarumi talaga kasi yung basura po, hindi ko po na yung nung nakaraan. Kasi palaging umuulan, ay nako, kinaskas ng manok at kinalat ng husto. So hindi lang bata yung malakas magkalat po dito sa amin, kundi pati manok. Ayan, rake na po talaga yung ginamit ko. Kasi po hindi po talaga magsisilbi dito ang walis tingting sa bigat po ng mga basura dito kasi basa nga. Tapos halo-halo pa. So ayan, 'di ba? Mabilis lang po pag rake yung gamit mo. Pero itong rake ng kapitbahay namin, ay Diyos ko po. Para ka pong mabibinat dito. Sa bigat po nito, parang rake pa lang 5 kilo na. Ito po yung buhay ng isang ina po talaga. Daming ginagawa, napaka-busy. Kaya nga yung iba sinasabi, ay housewife lang naman yan siya. Hoy, nako, kung ako papipiliin, it's better pong magtrabaho kasi isa lang po yung iisipin mo.
Samantala yung pagiging housewife ang napakahirap po talaga. Marami ka pong gagawin. Walang tigil. Walang absence, ganon. Kaya hindi po talaga madali ang magiging isang housewife o pagiging isang ina po. Wala po talagang pahingahan yan. Walang day off. Okay lang yung housewife ka. Sinasabi nila na madali lang yung trabaho mo kung meron kang katulong, umayaman ka. Sa kagaya ko pong mahirap lang. Hindi po talaga madali yung buhay bilang isang housewife. Lalo na yung style ko po, hindi po ako napipirmi sa bahay. Humahanap po ako ng paraan rin po na magkapera. Kaya nga tumatanggap ako ng mga trabaho po. Yun ang nagpapagawa ng bahay. Ganon. Nagpapalinis ng kanilang bakuran. Gumagawa ako ng kulungan ng manok. At least, mayroon din akong income. Kahit may dinadaramdam ako o may sakit ako. Kahit ang sarap na talagang magpahinga o umiyak na lang, hindi ko magawa talaga. Kasi pag ginawa ko, mag-relax ako, paano yung mga anak ko? So, ganun nga, fight lang talaga. Ganito talaga ang buhay, lalo na kapag mahirap ka lang. Kailangan mo talagang kumayod ng husto. Kalilinis ko dito sa likuran ng bahay namin, guys, meron tuloy ako naisip na naman. Parang gusto kong taniman ng mga gulay. Gawing garden ko na maliit na naman. Puro na lang garden yung paligid ko. Kasi mahilig po talaga akong magtanim. Kaya nga sayang rin naman to pag mabakante. Sabi ko, magtatanim ako dito kahit maliit lang. Para naman meron akong maharbi sa susunod na naman. Kagaya nung sa likuran ng bahay nila mama ko, meron akong tanim doon na ampalaya. Kaming dalawa nagtanim ni mama. May upo, marami pa doon. Meron pang spinach o alugbati. Dami nga doon nakatanim. Dito na naman yung pinagtripan ko. Pag di na ako busy, magtatanim talaga ako dito. At dahil po papatapos na po ako sa trabaho ko, hanggang dito na lang po, guys. Salamat po talaga sa panonood nyo. So ayan po, mag-aagahan pa muna kami at baka kami ay mabaliw na nito. So hanggang dito na lang. Thank you so much po. Bye-bye!